Hallelujah, 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 Hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagi sa maningas na pugon. Dooy mananangi sila at mga galit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin mo ang katabi mo ng magandang tanghali? Pwede niyo po bang sabihin sa inyong sarili, mabuti ako? Parang iba labas sa ilong. Pero aminin man natin o hindi, isang realidad ang tila ipinapaalala sa atin ng Diyos, lalong-lalo na po sa ating ebanghelyo para sa araw na ito. Ang realidad na ang bawat nilikha ng Diyos mabuti. At kung ang bawat isa po sa atin ay nilikha ng Diyos, nandoon ang taglay nating kabutihan. Ngunit, bakit may kasamaan? Dahil may mga taong pumipili ng kasamaan laban sa mabuti. Hindi niyo po ba napapansin yon? Nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ano ang sabi ng Diyos? Lahat ay naging maganda. Lahat ay naging mabuti. Everything is good. Pero bakit pumasok ang kasamaan? Dahil nandoon ang panunukso ng Diablo. Ngunit dahil sa kahinaan natin bilang mga tao, nandoon ang pagkakataon na mas pinipili natin ang kasamaan, mas pinipili natin ang Diablo kaysa
sa Diyos kaysa kay Jesus. Mga kapatid, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, gumagawa po tayo ng mga pagpili. Gumagawa tayo ng mga desisyon. At yung mga pagpili at desisyon na ginagawa natin, dahil sa kakayanan nating pumili, nagmumula dahil sa kakayanan nating magdesisyon mula sa ating sariling kalayaan na ipinagkaloob ng Diyos. Pero nawa ang kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi nangangahulugan na tayo ay umalis sa piling ng Diyos. Dahil sa mga oras na tayo ay umaalis sa piling ng Diyos, yan din ang mga pagkakataon na mas pinipili natin ang masama. Oras na umaalis tayo sa piling ng Diyos, yaan ang mga pagkakataon na mas pinipili natin ang diablo. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, tandaan nating lahat na ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan. At kung ang bawat isa sa atin may taglay ng kabutihan, kailanman hindi tayo dapat mawalay sa Diyos. Dahil oras na mawalay tayo sa Diyos, maapektuhan ng kakayanan nating pumili, maapektuhan ng ating sariling kalayaan, maapektuhan ang mga desisyon sa ating buhay. Kaya kung ang buhay po natin laging nakaugnay sa mahal na pong Jesus Nazareno, taglay sa buhay natin ang kabutihan. Taglay sa buhay natin ang paggawa ng tama. Taglay sa buhay natin ang pagpili lagi sa Diyos. Pangalawang bagay, mga kapatid, mapapansin po natin doon sa ating ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi ng isang talinghaga. Talinghaga patungkol sa masamang damo. At ang sinasabi ng Panginoon, merong isang bukid, at doon sa bukid, merong mga tinanim na binhi, mga mabubuting binhi. Pero hindi maiiwasan na kasama doon sa pagtanim ng mabuting binhi ay merong masasamang damo. Parang sinasabi, mga kapatid, na ang bukid ang sanlibutan. At sa sanlibutan, hindi natin maiiwasan na merong mabuting tao at merong mga masasamang tao. Tama po ba? Pakitingnan nga ho yung katabi ninyo. Ano ba ang tingin nyo sa katabi ninyo? Mabuting tao o masamang tao? Nawa mabuting tao. At sinasabi doon sa talinghaga ng Panginoon na sa bandang dulo ng ating buhay dito sa lupa, bababa ang mga anghel, iipunin ang mga lahat, ang masasama at ang mga mabubuti. Pero isang bagay yung magandang tingnan dito, mga kapatid, hinahayaan ng Diyos na magsama ang masama at mabuti. Bakit? Dahil sa tingin ko, mga kapatid, hindi nawawalan ng pag-asa ang Diyos na ang mga masama ay pwedeng maging mabuti. Pero wag naman sana yung kabaligtaran. Ang mga mas mabuti nagiging masama. Kaya nga, mga kapatid, kung taglay natin ang kabutihan ng Diyos sa puso natin, kung taglay natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, kung hindi tayo nawawalay sa Diyos, pwede tayong maging instrumento ng Diyos na ang mga masasamang damo ay pwedeng maging mabuting binhi. The world will never be perfect. Ang mundo ay hindi magiging perpekto. Laging nandyan ng kasamaan. Pero paano po ba matutupok ang kasamaan kung mas marami ang gumagawa ng kabutihan?
Paano matitigil ang kasamaan kung mas marami ang gumagawa ng kabutihan? Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tila pinapaalalahanan tayo ni Jesus. Tayo ay mabuti at tayo nawa ay maging instrumento upang ang iba ay maging mas mabuti. Tayo nawa ay maging instrumento na ang mga masasama pwedeng maging mabuti. Paano natin lalabanan ng kasamaan kung lagi natin pipiliin ang mabuti? Amen.